Magandang good evening po sa inyo. Ngayon ay Huwebes ng gabi. And it's a holiday. Kakatuwa, nalimutan ko holiday pala ngayon. Kaya pala ang bilis ng biyahe. Walang ka-trafficated. Holiday pala. And bukas is also a holiday. Is that right? Oh, actually, hindi naman holiday bukas. 22. Pero marami ang nag-file na ng leave for tomorrow. Naku, mag-weekend kayo ha, long weekend ha. Ito si Brother June Banaag. Samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 10 ng gabi dito sa 105.9 True FM sa ating pong Dr. Love Radio Show. Pag-uusapan natin ang maraming bagay, mga problema ng ating mga tagapakinig, problema sa ating Pest to Pest here at the Dr. Love, at mga plano natin, paghahanda natin para sa nalalapit na long weekend. May plano ba kayo lumabas ng Metro Manila? Kami wala, dito lang kami sa Metro Manila. Mahal-mahal ang gasolina, no? Wala. Dito lang. Walang pera. Alanganing pecha. 21, 22, 23, 24, 25. Ang 25 will fall on a Monday. Kaya sa atin ang mga magtitigil dito lamang sa Metro Manila, welcome. Hindi magtatagal, di may tatago. Ay, mga napag-uusapan ngayon sa politika? Nagkakabulgara ng baho ng ibang mga kontratista at sooner or later, lalabas ang mga pangalan ng mga politiko. Pero may nagtatanong sa akin, Jake. Si Jake Bakod po ang ating producer. May nagtatanong sa akin, Jake. Ang sabi nila, bakit kung ang nirereklamo ay mga under-the-table contracts, mga ghost projects ng mga contractors, at ang inirereklamo ay ang mga kaakibat nilang mga politiko na mga senador at saka congressman, bakit ang nag-iimbestiga congressman at saka senador din? May aasahan ba tayo dyan? Yung akusado sila nag-iimbestiga. Wala pa pwedeng humawak na ibang ahensya ng gobyerno para naman hindi masyadong obvious na magkakalutuan tayo? Brother June naman, bakit mo sinasabing nagkakalutuan? Ewan ko sa inyo. Yun ang nasa isip ng taong bayan. Saan ka naman nakakita ng mga akusado? Sila ang maglilitis. Sila mag-iimbestiga. Sila magde-decide. Di ba? Bakit hindi nyo hanapin ng COA, Commission on Audit? Tawagin nyo si Heidi Mendoza. Siyang hawakin nyo ng kaso at sila mag-imbestiga ang COA. Di ba? Okay ba yan? Di ba? COA mag-imbestiga sa Senado, sa Kongreso, at saka yung mga counterparts silang mga kontraktor. Di ba? Kung sa bagay, delikadesa ang tawag dyan. Sa Japan, pag ang politiko nagkaroon ng isyong ganyan, nagre-resign na. Ang tawag delikadesa. Dito sa Pilipinas, itinatanong ano daw ang ibig sabihin ng delikadesa. Dahil maraming hindi nakakaunawa ng delikadesa. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, 21 ng buwan ng Agosto, kafiyasahan ni Pope Pius X.
At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 23 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 1 hanggang 14. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa. Ang nagpapakumbaba ay itataas. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinadahilan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal nang may grasya sa'yo. Maraming salamat. 8:48 ang tumpak na oras sa unang bahagi po ng programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo si Brother June Banaag. At narito ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ano ang panibagong aral sa buhay na ating mapupulot sa ating episode na ito? Ito po ay hango sa programang Face to Face harapan at sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin sa programa ang harapang tagapayo, sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia, at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. Kasama rin po sa programang ito ang lamok na lilipad-lipad sa paligid ko ngayong gabi.
Ang buwisit na lamok na ito, bakit? Naligo naman ako. Kung may nais po kayong ikomento or padala nyo ang inyong opinion or mensahe hinggil po sa inyong mapapanood ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love, pwede po ninyong ipadala yan sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Narito ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang Happy sa Happy-Happy. Narito. So ito naman, ang pinag-uusapan ay kalasingan. Ewan ko ba, parang susunod yata sa basketball at pagmamarites, ang pambansang pampalipas oras ay pag-inom sa kanto. Diba? Kasi, diba ikaw na mismo nagsabi, kapag may alak, May bala! dahil ang reklamo sa atin ngayon ay tungkol sa isang siga na ginawang inuman at tambayan ang harapan ng bahay ng nagrereklamo. Na si Lisa. Ginawa nga namang club yung harapan ng bahay niya. Ang siga, hindi lalaki ha, kundi yung matapang na babaeng si Tata. Ang balita ko, naghahamon pa ng suntukan tuwing laseng. Oo, ang banat niya, pikit pag-inggit sa happy-happy. Kantahan at tawanan. Ganyan ang inuman sesyon ni Tata at kanyang mga kainuman. Pero si Liza na kapitbahay, todo ang reklamo dahil naiingayan. Daanan namin. Nasasakupan ko. Maingay. Normal lang naman sa taong nagiinuman. Maingay, may kantahan, may sayawan. Itong Lisa, pag nakita niya nagiinuman, masyadong masensitive. Panay na ang paparinig. Mula sa inuman at parinigan hanggang nauwi sa suguran. Sabi ko, lumabas ka dyan. Kaya sa pagkwentuhan mo buhay ko, lumabas ka kung talagang matapang ka. Si Ate Tata kasi po, pag nalalasing po, nanunugod talaga po siya. Lalo na po, yung lasing na lasing po siya. Tapos, hindi po niya alam minsan yung hindi niya alam na yung ginagawa niya. Tuloy pa rin kaya ang tagayan at kasiyahan o pagbabawalan na sila ng tuluyan? O ayan, nakita na ninyo kung anong problema. Kaya ngayon, Liza at Tata harapan na. Awat na! Awat na! Oh. Ngayon ka magsalita! Ngayon wala ang tama mo! Sige! Huwag kang puro bunganga! Huwag kang puro bunganga! Hindi ako nagbubunganga! Pawalan niya! Pawalan niya! Pawalan niya! Pawalan niya! Ngayon, malakas ako! Nasarap na tayo! Ngayon ka! Wala kang di ba alam? Sige, Pawalan tama mo! ka! Huwag mong Ngayon, pigilan! ilabas ang tama mo! Okay, teka, upo muna tayong lahat. Ayan, teka, eto. O, dito na, magsalita ka na. Lisa, ano ba yung sinasabi mo dyan? Kasi po, ma'am, tuwing nalalasing po siya, lagi na lang po niya ako sinusugod. Lagi na lang po ako ang inaaway niya. Naiwan ko trip niya ako. Ano naman ginagawang masama? Pinagpipilitan niya ako na ako ang dahilan kung ba't siya iniwan ng kalibin niya. Wala naman po akong masamang sinabi. Pinag-usapan ko lang po yung kalibin niya na pakiusapan niya ang Tata na paiwasin sa mga pag-inuman sa mga kalalakihan at sumasayaw pa po. Ang sagwa po tingnan eh. Anong problema mo dun? Bilang babae, gawain mo ng matinong babae makinuman sa mga kalalakihan. Bakit? May napalitan ka na ba may naging lalaki ako doon? Wala akong sinabing may naging lalaki ka. Ang sabi ko, hindi matinong gawain ang makikipag-inuman sa kalalakihan at nakikasayawan pa. Oo! Totoo! Pero wala kang ha? Bakit nanggugulo ba ako pag nagiinom ako? Paglasing Ikaw lang, ka, maoy Kasi kasi, maoy! paglasing ka. Pwede ka naman dumaan dun Pero kung mag-iwa ka ng kasi- salita, wala ka lang karapatang magsalita pa. Dapat kasi kita! Paglasing ka. Pag naman ako, hindi ka na napakalam ng buhay mo. Perfecto ka ba? So, Lisa, ang sinasabi mo naman, lahat ng ito nagaganap sa harap ng bahay mo Opo, kasi. opo, ma'am. Ayun. Siguro, doon natin ilagay. Kasi kung ano man ang gawin ni Tata, problema na niya yon. Kasi nga, dahil sa ang karapatan niya,
karapatan niya, pero may karapatan din si Lisa sa kapayapaan at katahimikan sa harap ng bahay niya. Tama ba ako? Ito daw yung sayawan nila Tata sa inuman sa harap ng bahay nila Lisa. Ito naman ay pasintabi, Tata? Alam naman ito ni Tata at alam ito ni Lisa. O sige nga, ipakita natin ngayon yan. Dako! Diba, ate? Pero alam mo, teka muna, ikaw dancer ka, di ba? Opo. Masama ba yung ginagawa nila? Para sa akin, ate ko rin kung nasa tamang lugar, okay lang naman eh. Oo. Tsaka ako kung hindi nakahubad yung lalaki. Oo nga. Na ganun eh, kasi ano talaga eh. Gyration. Mainit. Ano ka? Ang init sa kanto-kanto. Ganun talaga ang mga lalaki. Walang nakapantalon lang, walang shirt. Ganun daw. Ay, naghanap ng kakampi. Teka muna, tsaka dalawa lang sila, hindi naman siya parang pinaliligiran ng maraming lalaki. So, teka muna, madalas ba yung inuman na yan, Tata? Bihira lang po ma'am, pagka araw ng Wednesday po, tapos Sabado at Linggo na po. Ayun. O at least, Bihira yun. at least hindi araw-araw. Ang problema, Lisa, nakikita mo dahil nasa harap ng bahay mo. Opo, nakaka-istorbo po kasi. Okay lang po sana kung paglasing na, hindi siya magwawala-awayin ako. Kaso yun po ang trip niya eh. Wala namang Guguluhin niya ako. Hindi naman kita awayan at Lisa kung pag nandun ako, doon ka pa talaga. Alam mo na, kainom Daanan namin yun. Paparinig ka pa. Alam mo nga yung galit ko sa'yo, kinikimkim ko na lang. Natural lang yun kasi ayaw niyo maistorbo. Kasi Daanan alam mo, namin yun eh. Daanan namin yun. kailan? Kami ang Nakita nawawala mo ng ako, privacy. nagsismis ako ng ngelas ng Kayo buhay na na ngayon may buhay. nakaka-istorbo sa daanan namin. Araw Kami yun! pa ang nagagalit kayo pag kami dumadaan. Araw ako uminom, araw ha? Araw man yan o gabi, may rally daanan tayo, namin may yun. band tayo na May alas 10, karapatan ha? kaming magalit kasi ayaw niyo may istorbo sa inuman na pag-aari namin daanan na yun na dapat kayo ang magbigay ng Sabi ka na privacy. maayos, hindi yung nagpaparinig ka, yung Mahirap ba? Oo, sa pagkasing ka. Magkahanap ka pa nakakampi mo, kung ako yung direkto na palit mo na. Okay, tatasun Oo. ka. Sige. Okay, may tanong ako dito, may tanong. Kasi maliit na eskinita lang yung bahay Opo, niyo, opo. no? Okay, so magkatapat. Opo. Okay, so wala bang ibang pwedeng lugar doon ng inuman? Wala po kasi, ma'am yung kaibigan ko po kasi, doon po malapit nakatira sa kanila. Ayun, sila yung nagpapainom. Opo. So walang lugar kung saan pwede. Ang hilig po kasing magparinig. Oo. Tapos pagka niya, dadaan po siya, tapos doon siya, makikichismis siya doon sa mga kakilala niya po. Ngayon po, dadami niya pa pamilya ko. Sabi, pwede naman po magsalita siya sa akin. Kasi lagi niya Pagsabihan niya yung kaibigan ko, na bawal na kayo rito, mag-inom mo rito kasi si Tata lagi ako pinag-ano. Pag ganun pero hindi ibang tao. Kasi lagi niyo makakapit sa sinasabi, amin. kinatatakutan kayo ang Oo. siga. Subukan Bakit? mo gantiin ako, isa gagantiin mo sa Bakit amin. di ka lumabas? Lahat kaming Bakit pamilya, di ka lumabas nung magtutulungan. tinanong kita sa Lagi bahay niyo mo? Bakit di ka sinasabi. lumabas? Bakit Lagi di ka niyo lumabas? sinasabi, pag kinante isa sa inyo, lahat kayong pamilya, magtutulungan. Pero ate Tata, Lagi ang Ganyan ganyan kayo. Ganyan nga lagi ang niya. Lagi mo sinasabi, kayo ang May matapang. tanong kami. Sa lugar na. pero ate Tata, nabanggit mo kanina na matindi nga mo yung galit mo dito kay Ate Lisa. Dahil ba yon sa dati mong karelasyon? Inano ko na nga po yun. Bali, binawala ko na sa sarili ko. Ano ba nangyari dun sa dati mong karelasyon? Kasi ganito po. Eto po, inano niya po ako na ganyan nga daw po, may mga kainuman ko daw po, lalaki. Ano po yun, stay in po yun sa trabaho. Kaya yun, pag uuwi yan, sasabihan niya, ganyan. Nagselos, gano'n. Opo, ganon. Sabi ko nga, sige, okay lang. Sabi ko ganyan. Kung wala kang tiwala sa akin, di kayo ni Lisa ang magsama. Ganon ko. Ginanon ko po. Pero yung mga anak ninyo, nadadamay din po sa gulo ninyo ni Ate Ay, hindi Lisa. ko nangingialam. Ang ano ko po, pag gulo ko. Kasi ayaw kong wala po akong inaan pamilya. Pero lagi nilang binumukang bibig. Matapang lang daw ako kasi andyan ang pamilya ko. Kahit kailan po, hindi ako nakipag-aaway na andyan ang pamilya ko. Dahil sa espiritu ng alak ay napag-initan at nasabunutan pa siya raw ni Tata. Ay, nagkasabunutan pa pala ito. Ang kakampi ni Lisa, Aisel, humarap ka na. Upo muna, upo muna.
Ano? Kahit malaki katawan mo, baka... Ha? Lagi kang ano? Lagi mo ako pinagtitripan, ha? Nananambunot ka? Chismis pa mo. Kahit mag-chismis ako, totoo. Totoo? Ate totoo Aisel, yun. magandang umaga po. Ate Aisel, ano po yung chismis? Kasi gusto ko ring malaman, bilang Marites. Lagi po kaming inaano niyan, ma'am. Dumaan po ako sa hallway, biglang nanambunot sa sobrang lasing niya. Ano ba, tama po ba yun? Lagi ako pinagtitripan. Ano yung out of nowhere, wala lang? Tataan ka. Bigla na pagdaan ko eh. Narinig ko kayo nag-ano, kaya nabanganak kita Nandun kayo, nakaharang kayo sa hallway eh. Hallway, Dadaan kami, bigla kang Narinig ko kayo, nanambunot. di ba? Ha? Tama ba yung ginagawa mo? Ako pinag-uusapan. Tama ba yung narinig ko, Ate Aisel? Bago ka dumaan, bago ka masabunutan, nagchichismisan muna kayo tas narinig ni Ate Tata. Anong pinag-uusapan niyo? Hindi yan, ma'am. Dumaan lang po ako. Kasi inano niya sa Ate Lisa, pagkadaan ko, nanambunot na siya. Wala naman po akong inano sa kanya. Walang inano. Hindi ako wala kahit talaga kailan. akong inano sa'yo. Kahit Wala kailan, talaga. alam niya, hindi ako nananakit ng walang kasalanan sa akin o sa pamilya ko. Alam Lagi niyo kang yan. sugod na sugod. Alam niyo yan. Dahil alam sa niyo espiritu ng ugali anak ko. mo, siga kasi kayo ng buong pamilya mo, pag kinanti ka. O, kasi bakit ka Ha? Ha? Kinakausap natin eh. Ate Aisel, nasubukan niyo na bang ipabarangay? Total, parang madami na kayong nagrereklamo kay Tata. Hindi po, ma'am. Sa akin kasi, hindi naman po ano sa akin kasi pag mabait siya, ay pag wala na yung tama ng alak niya, mabait siya, ma'am. Pag nangingi po siya ng pasensya sa amin pag ano. Kaso lagi siyang ganyan eh. Kung sino-sinong inaano niya. Yung ganung ugali ko, nakikita mo, pero ginawa kong kabutihan. Ano ka na, Lisa? Anak mo, pinapakain ko sa bahay pag pupunta. Ha? Binigyan ko na anak! Pinapakapi ko! Magbarka na ang mga anak natin. Diba? Huwag natin sila isali. Kung yun ang samahan nila, nagbibigayan. Yung kanuhan ko, nakikita nyo, pero kabutihan ko. Yun nga ang sinasabi ng mga anak natin, mahirap magpalaki ng magulang. Diba? Oh, talking about family. Oh, dahil pamilya na ang nasasabit dito, ano? Heto naman ang sisteret ni Tata na tumaas daw ang kilay sa pa-victim acting nila Lisa at Aisel Aber. Abeng, humarap ka na! Oh, bakit? Totoo lang. Nagpagkatotoo lang kami. Alam niyo mga chismosa kayo. Mapangusga kayo. Beng, wala Hindi ka kami dun, Beng. nangusga. Wala ka dun, Beng. Wala sa'yo. Alam mo, Kilala mali ang kayo ginagawa sa ng lugar kapatid natin. mo. Okay. Wala ako. Hindi yung... Inaawat din ate ko. Pati ako dadamay niya. Ate Abeng, bakit napakainit po kay Ate Lisa? Kasi po, yung pagiging lesbian ko po, chinismis po niya. Kinalat niya sa buong barangay ninyo, sa buong lugar ninyo. Ay, hindi kasi mangyayam na may buhay. Ano bang masama kung ganun tawa ko? Ha? Imbis kay pag... Ano ganun pagiging chismosa niyo? Kinampihan niya pa na alam Hindi ko siya kinakampihan. Kaya inaawat yung ate ko para hindi na magkagulo. Anong ginawa niyo? Dinamay niyo ko. Hindi lang ako, pamilya namin. Diba? Yun nga lang sinasabi niyo. Never kayo. Hindi nakasali ang pamilya ko sa inyo. Sa gulo ng ate ko. Ako bilang... No, wait lang. Hinga ka muna. Namumula ka na. O yan, Kasi okay. po, Breathe in. Hindi Breathe lang out. ate ko yung nasasaktan. Ako din po. Kasi po, yung pagkatao ko, pinakilaman na nila. Okay. Pagiging lesbian ko. Wala kang pakialam ang musga ng tao. Bakit naman naging issue yung pagiging lesbian ni Ate Abeng? Sarili lang po. Kapatid ko lang, yung naaway niyo, hindi ako. Teka, na tayo magkaintindihan. Sandali lang. Okay, si Abeng ay LGBT. Okay, lesbian. May issue ka ba doon, Lisa? Wala po. O ano yung sinasabi niya na Kasi pati po, pagkatao ang niya? gusto ko lang po mangyari, alam niyang mali ang ginagawa ng ate niya, dapat sabihan niya, hindi yung tutulungan niya pa, alam niya nang mali, makikisaw-saw pa Opo, siya. yun. Alam niya pong mali. Sinubukan niyo na bang dalhin sa barangay ang issue yan? Barangay issue yan eh. Hindi na po, kasi po, nananakot po, nagbabanta. Nagbabanta ng ano? Na pag dumaan daw po kami dun sa sasaktan. Oo. Okay po, ang nangyayari po, pag alam namin nagiinom, kami na natatakot Opo, lumabas. umiiwas na lang po kami, Umiiwas na ma'am. lang kami dahil na... Pero wala kasi siyang ganyan paparinig kayo. Ano may papayo mo dito? Totoo ba? Kapag lasing, mas totoo ang sinasabi. Hindi naman siguro lahat ng Uy, sabi, pagkakataon. di ba si Yesu Cristo turned water into wine? Oo. Actually, Ate Coring, ang wine, ang alak, ay regalo ng Diyos sa atin for enjoyment and celebration. Ngayon, hindi naman ginusto ng Diyos na laklakin natin yung alak hanggang mawala na tayo sa ulirap, ano? Katunayan,
in the Bible, napabanggit dito si Noah, si Lot, si Jesus na umiinom ng alak. At kahit ngayon sa simbahang Katoliko, meron ding alak sa misa, sa sakramento ng Eucharistia. So talagang alay ng Diyos yan sa atin. Inaabuso lang natin. Siguro sang-ayon ako kay Liza na yung kanyang karapatan ay nasisira na kapag itong si Tata ay nalalasing. Kasi nakita natin sa video, kapag nalasing, nagtutwerk siya, di ba? Sa harap ng kasama ng isang lalaki. So, nawawala ang control niya doon sa kanyang sarili pag nalalasing. Iyon ang masama, naaapektuhan na ang community. No? Kung ngayon nakikita namin na hindi ka lasing, sober ka, pero nakita namin ang violence sa kilos mo, paano kung lasing ka pa? Mas malakas ang loob mo, di ba? So siguro ito dapat nating pag-isipan. Kailangang disiplinahin din natin ang sarili natin. Ilagay natin ang paglalasing sa tamang aspeto. Kailan tayo iinom at hanggang saan lang. Ayan, thank you very much. Maraming salamat. At 16 after 9, tayo po ay nasa pangalawang bahagi ng programang Dr. Love. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang alas 10 ng gabi dito sa 105.9 True FM. Pagkatapos yung mapanood, yung babaeng nagtutwerk. Babaeng may syota na iniwanan yung syota niya. At ngayon, pag nakakainom, nagtutwerks, nakikipagsayawan sa isang maliit na eskanita sa mga lalaki na kainuman niya. Nakakita na kayo ng gano'n? May nakita na ako babaeng ganyan na may asawang tao, tapos nagtutwerk kung sumayaw, nakikipagsayaw ng, yung bang parang nang aakit sa kasayaw niya. Sexually, parang napakabalahura ng tingin ko. Pakialam ko sa inyo. Basta yun ang tingin ko. Parang, saan ka naman nakakita ang babae, may asawa na kung alam niyo yung twerk? Yung inaalog-alog yung kanyang balakang na napapanood mo lang dun sa mga watering hole, di ba? Ewan. Pasaway! Bahala kayo sa buhay niyo. Sabi ni Joy Dizon, nakainom ba sila sa episode ng Face to Face? Daig pa kasi nila ang lango sa alak sa pagwawala kanina. Actually, bawal hong pumasok sa studio namin ng nakainom. Magmula sa host hanggang sa trio tagapayo, bawal ho ang nakainom. Hindi ho kami pwede magtrabaho na nakainom. The more yung mga guests namin, talagang ugali na ho yan. Yun, di ba? Yung... bago magsimula ang face-to-face, kinakausap kong audience, sinasabi ko, alam niyo, makikita niyo rito ngayon, yung mga ugaling hindi ninyo kadalasang nakikita sa mga sivilisadong pamilya. Kasi saan ka naman nakakita ng matinong tao, kababaeng tao, pagpasok pa lang sa set na gano'n, talagang bugbugan ang hinahanap niya, away na. Kabalahurang ugali. Bawal yan! Hindi naman bawal. Pwede naman sila magsuntukan. Gusto nila. Batuhan nga ng silya kung gusto nila. Meron naman kaming... May ambulansya naman kami. Diba? Kakainis lang kasi yung ugali dun sa... Sabi nga nung iba, Diyos ko naman, squatter na nga tinitigilan nyo. Pati ugali nyo, ugaling squatter pa rin. Paminsan-minsan mag-adjust naman tayo sa mundo. Diba? Tandaan nyo, pag humarap kayo sa face-to-face, it is on national television. Lahat ng inyong iningatang reputasyon, kung sisirain nyo, sandaling-sandali lang po, pagpasok mong gano'n nakunan ka lang ng camera, na nagwawala ka, nagmumura ka, sira lahat ng reputasyon na binuo mo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tatandaan nyo na, alam nyo na ang ginagawa nyo, kuleho kayo. Lina ho, umayos lang kayo, mahiya naman kayo. Parang mga politiko, mahiya naman kayo, sabi ng Pangulo, di ba? Para doon sa mga politikong nakikipagsabuatan sa mga kontraktor na yumayak. Naku, yung isang kandidato doon sa Pasig, pinagmalaki niya, 4 na po ang kanilang ang kanilang SUV doon sa kanilang
parking ng bahay nila. 4 na po na mga mamahalin. May Bentley, may Rolls Royce, may kung ano-ano. At pinagmamalaki pa na kay Julius Babaw, merong payong yung pintuan ng kanilang sasakyan. Saan po kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Gusto mo ng payong? Yung kariton ko, 3 payong eh. Ano? Sabi pa niya, marunong daw siyang magmaneho. Kaya lang, hindi siya marunong mag-park. Saan ka nakakuha ng lisensya? Masarap ang ulam natin. Saan ka nakakuha ng lisensya? Siguro, yung lisensyang hawak mo ngayon, nakuha mo sa fixer. Kuneho ka. Kasi kung talagang kumuha ka ng driving lessons, hindi ka po pwedeng makakuha ng lisensya nang hindi ka marunong mag-park. Kuneho, porque mayaman ka. Anong tingin mo sa amin, mga balahura, kaming mga maliliit ang sweldo? Diyos ko. Ay, sabihin ko sa iyo, madam, kahit ang sweldo ko rito, 250,000 lang sa isang buwan, pinagmamalaki ko yon. Kahit 250,000 lang sweldo ko rito. 500,000 lang eh. Di ba? Pagmamalaki ko yun, pinaghirapan ko yun eh. Pero hindi ko kayang bumili ng mga mamahaling mga 40 SUV. Pagkatapos malalaman, top 10 pala kayo sa mga delinkwenteng mga mga kontraktor. Sabi ni Pangulong Bongbong, walang mabaho na hindi naaamoy. Ang feelings ko. Tandaan mo yan, ha? Michelle Eusebio, walang problema sa happy-happy dahil pera at buhay naman nila, yan. Pero dapat sa tamang lugar at walang napiperwisyong tao. Nga naman. Lori Feria Flores, dapat may pito na gamit si Miss Corina para naawat sila. Para silang nasa palengke. Dapat kay Ate Liza, para walang gulo, doon siya uminom sa loob ng bahay niya para hindi po nakakaistorbo. Pati ako, naguguluhan sa kanila. Hindi, si Ate Kuring, pag nagsusuntukan ng ganon, tumatayo na, nagtatago na doon sa kanyang upuan. Anthony Lanzabalion, kaysa mag-inuman, bakit hindi nilang ibaling sa ibang bagay ang bawat araw? Dapat ang mga nakatatanda ang nagsaset ng example sa mga kabataan. Dapat kayo maging mabuting ehemplo sa mga kabataan. Nakakaya po kayo at nakakalungkot. Maria Carmina, wala namang problema kung maglasing. Huwag lang magkalat sa hindi nyo lugar. Happy-happy lang. Walang perwisyuhan ng kapitbahay. Wala naman kayong GMRC. Itinuturo pa ba yung GMRC ngayon? Hindi na yata no? Oo. Hindi kasi ang problema natin ngayon dito, nung panahon namin, ang mga teachers ay tinuturing na pangalawang magulang. Na yung mga anak natin, matapos nating disiplinahin sa bahay, ang follow-up na discipline niya nasa eskwelahan. Di ba? O, natatanda ko yung mga teachers namin nung araw. Pag nahuli akong nakikipagkwentuhan sa katabi ko, yung patilya ko, hinihila yan ng teacher ko. Sakit noon. Yung tenga ko, pinitingot yan ng teacher ko. Napalo ako ng 1/4 na pamalo. Ganun ba? Pinahalo ako sa puwet. Nagkang iihi ako. Pero, nalaman ko yung maling ginawa ko. May disiplina, di ba? Ngayon, imisis ko kasi teacher dati sa high school nang babato ng eraser yun ngayon, mabuti hindi na siya teacher. Retired na siya. Kasi pag nagbato ng eraser, kaso yan. Didimanda ka. Kaya ang mga teachers walang magawa sa pagdisiplina. Bahala na lang kayo sa buhay nyo. O diba? Ano pa? Meron pang isang issue ngayon Bawal magbagsak ng estudyante. Bawal magbagsak. Bawal yan. Yung sa amin noon, pwede kang baksak ka sa dalawang classes mo, dalawang subject, o repeater ka. Ngayon di pwedeng magbagsak. Kaya karamihan sa mga gumagraduate ngayon, marunong magbasa, pero hindi marunong makaintindi. Di ba? Doon sa binabasa.
Anong sasabihin ni Dr. Love? Bahala kayo sa buhay niyo, matanda na kayo. Abangan niyo, meron tayo pagkukwentuhan mamaya ho. And I'm very, very close to this group, itong mga SVTs. Mga congregation ng mga SVDs. Di ba? Si Father Jerry Orbos, Father Bongbong Gayan, si Father Glenn, mga SVD yan eh. Si Father, yung nakikita ko sa Senate, si Father Flavi Villanueva, na kinaiinisan ni Digong, ni Pangulong Digong. Yung Pangulong, Presidente ng Palamura. Mabuti, hindi na Presidente ngayon na. Ngayon lang ako nakakita ng Presidente gano'n, Palamura. Yung laging may PI. Yon, galit na galit din yan dito kay Father Flavi Villanueva. Kasi si Father Flavi tumutulong dun sa mga naaapi. Di ba? Mamaya pag-usapan natin. Ito muna, maraming salamat kay Luigi Tabugok ng Korporasyon Lupon, Davao Oriental, Francis Anthony Gador ng Antipolo, Anthony Lanz Abelion ng Sampaloc, Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, Lori Feria Flores ng Pasay, Chato Sakluti ng Novaliches, Julieta Sugita ng Macau. Wow! Macau, social, ha? Maraming casino sa Macau, di ba? Nagpunta ako dyan, pero nang hinaid lang ako doon sa mga restaurants dyan. Angelita Banataw, Ambo, Australia, happy holidays, watching from Parañaque. Marvin Riabad ng North Caloocan, engineer, Mercy Santos ng Pasig City, dating DPWH district engineer to. Itong isa sa engineers na kilala ko na district engineer sa kilala ko na talagang may takot sa Diyos at hindi po nangungurakot. Hindi kagaya ng ibang nababalita ngayon, di ba? Okay. Jobert Dasera ng Tripoli ng Baybay Leyte. Sa ating kaibigan kay Andrea Enomoto ng Tokyo, Japan, Kumbawa. Lilian Panaligan Buen, Wu Aini from Hong Kong. Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Dr. Love, ako po si Nick Anches from Cagayan de Oro City. Magulo na ang Pilipinas ngayon, brother. Pero hindi bali na. Basta gwapo po kayo, bagay sa iyo ang ngiti mo at ang buhok, bumabata kayo. Lalo, sana anong sekreto mo, Dr. Love? Maghihintay ako ng sagot mo. Salamat sa pagbasa. Nick Anches ng Cagayan de Oro, wag mo kong ginaganyan kasi naiinsulto ko dun sa sinabi mo dito. Sabi mo rito, Brother June, gwapo po kayo. Parang, sana parang mali ang pagkabasa ko. Malabo ang mata ko no? Pero unfair naman yan para kay Nick na hindi natin basahin yung kanyang text message. Kaya Nick, sabi mo rito, basta gwapo po kayo, Brother June. Kaibigan ko yan si Nick. Sana Nick, padala mo yung address mo. Padala mo sa akin address mo, ha? Papadala kita regalo. Alani Hungko ng Kuwait, good evening. Anita Malabag Ahilion ng Taytay, Rizal. Batiin daw natin si Medi Rosabelia ng Taytay. Evelyn Fortunado ng Real, Quezon. Si Belen Vertudazo ng Parañaque. Salve Taxio, Topher Alcazar. Pag-greet naman ng aking pamangkin na si Jonabel Layson. Birthday po niya. Sana mabati niyo sa ating program. Happy birthday. Julieta Sukitan, Sherry Picho ng Seattle, Washington. Ralph Richie Juan. Matagal na pong namimiss namin ng advertisement ng Family Rosary Crusade na Please Pray the Rosary na kinatatakutan ng mga batang 80s kasi na-revamp o natanggal na si Sir Tony Boyko Huangco since 2004. Tony Boyko Huangco?
Yung si Gretchen, gano'n ba yun? Kasama ba siya sa Family Rosary Crusade? Okay. Alright. Au Villaflor ng San Pedro, Laguna. Babalik ko tayo. Pagbabalik natin, panauhin natin si JV Decena ng AJ Kalinga Foundation. Pagbabalik po natin. Salamat, 9:42 is our time. Merong mga nagtatanong, yung bang mga ordinaryong tao na katulad natin ay maaaring makatulong din sa iba. May iba-ibang paraan po ng pagtulong. Katulad ng ginagawa ng mga kaparian ng kasamahan nating mga SVT, mga kapatid nating SVT. Itong SVD is a religious congregation founded by St. Arnold Jansen. Na may isang pari doon, si Father Flavie Villanueva, na naging mainit ang pangalan niya nung panahon ni Digong, yung presidenteng Palamura. Naging mainit ang pangalan ni Father Flavie. In fact, nagiging guest din siya, nagiging resource speaker sa Kongreso, sa Senate, because of the EJK-related killings. Yan. So, medyo, the last time that I saw Digong, pangalan to, presidenting to, Rodrigo Roa Duterte, doon sa Quadcom ng Congress. And then after that, nadampot na siya ng ICC, di ba? Nakita ko roon si Father Flavie nandun din, katabi yata ni Senator Laila de Lima, Congresswoman ngayon. Magkasama sila because the issue was EJK issue. But then may itinayo itong si Father Flavie na isang foundation, and they call it AJ Kalinga Foundation. It was founded in 2015. Panauhin natin ang spokesperson ng AJK Kalinga Foundation. Let's welcome Mr. JV Decena. JV, good evening. Good evening. Good evening po, Brother June, Dr. Love. Good Maraming evening po. salamat at nagkaroon ka ng panahon na makapasyal dito sa amin para maipaliwanag itong foundation na ito. What is AJ Kalinga Foundation? It's actually katulad nga po ng sinabi nyo, si Father Flavie, he actually ginawa niya itong foundation na ito last 2015. So it's 10 years na. Actually, they celebrated their 10th year anniversary. 2015? Yes. Okay. So, itong Kalinga, AJ Kalinga is an organization, a foundation para sa mga homeless. So, sila yung kumukuha dun sa mga tao na wala talagang matirahan. Ay, yung mga taong grasa Yes. sa karsada, di ba? Yes, Oo. opo. Yes, sila nga po yun. So, yun, binuksan ni Father Flavie ang isang maliit na lugar sa May Tayuman para i-open dun sa mga taong homeless na gusto nila na ibalik yung buhay nila sa tama. Ibalik ang dignidad ng mga tao, di ba? Ibalik ang dignity, maniwala ulit sa hope, sa faith, sa love. Ayan, at ibigay din yun, i-share din yun sa ibang mga tao. Kung 2015 pa ito, matagal na 10 years na ito. Yes, so, yes po. ilan na ang mga kinakalinga nila doon? Right now, last that I checked, it's 350. Doon lang po sa kanila sa Tayuman na ito, no. May 350 more or less na homeless. Meron na pa ngayon ibang lugar? May ibang lugar pa? ang alam ko po meron pa silang ibang para siyang branch, pero hindi siya yung as in katulad ni sa Tayuman. Mga maliliit lang. siguro. Yes May po. 350? Wow, 350. 50, madami na yan. 50, yes. Every day po sila, ang AJ Kalinga, they feed them, they nurture them, yan, and bathe them. Hence the name Kalinga. Actually, si Father Flavie, he thought of the name Kalinga kasi it represents kain, ligo, aral, pangaral. Parang gano'n. Okay. Para paliguan sila, para pakainin, para makapag-aral muli sila sa tulong ng ALS, yung iba nakakapag-ALS. And of course, yung pangaral din sa kung paano yung
pamumuhay talaga. Diba? Anong mga Lord. tinutulungan nila, JD? Mga kabataan lang or merong mga matatanda na mga kinukuha sa karsada? Ang pinakamaganda po dito, wala talaga silang pinipili. As long as you are homeless, which na gustong magbago, gustong ibalik yung dignidad sa buhay mo, gusto mong ibalik yung faith sa buhay mo. Yes. Open na open po sila, Father Flabby at ang AJ Kalinga. So may mga bata rin na mga Meron alaga din sila. po. Meron din po silang mga ano doon. Mga So, itong mga nakukuha nilang mga tao na ito, na mga homeless, nakakalabas din ba sila doon sa facility? Nabubuhay ba sila pagkatapos ng training or whatever na ginagawa na pagtulong ng foundation? Yes po. Yes. As a matter of fact, marami po sa kanila na may trabaho na rin, na sarili, na meron talagang independent na sila. Independent. Meron na talagang mga independent na at talagang naibalik na nila yung buhay nila. And sila din po, yung mga kumbaga parang naibalik na yung buhay nila at yung dignity nila. Nandoon din po sila, bumabalik po sila ngayon sa sa AJ Kalinga to help them. Nagtuturo naman. Para ganyan, makatulong din. So, it's some sort of rehabilitation. It is. Alam mo, napakahirap niyan because there was a time in my life when I was with the other station, malaki pang sweldo ko noon eh. I was able to put up a facility for the mga matatanda na mga babae na pinagdadampot din namin sa kalsada, yung mga homeless. And mahirap yung i-maintain kasi wala kaming support sa gobyerno. So every month 40,000 of my personal money ang ginagastos ko para doon sa may renta, may pasweldo sa mga nag-aalaga na matanda, pagkain ng matanda, ultimong PH ng matanda, PH5 ba yun? Personal hygiene, duster and everything. Yun, feminine wash. So ako pa rin ang gumagastos doon. Walang tulong sa gobyerno. But I noticed sa mga kabataan, yung mga bata natin sa kalsada, yung mga batang may tawag sila diyan. Well, anyway, napakahirap kasi yung iba tumatakas pagkatapos mong dalhin sa facility, papaliguan mo, papakainin mo, pag-aaralin mo, bibihisan mo ng magandang damit, tatakas kasi wala silang hawak na pera. Nakasanayan nila yung manghingi ng pera sa tabi ng karsada. For them, yun ang buhay nila. Mas masaya sila na merong tumataginting na bariya sa bulsa nila na napapalimos. Alam niyo ba, brother, I have this inspiring story actually about it. Si Father Flabby, yun nga, was it June, tita, I think? June yung ni-release natin. July. Yung 10th year anniversary ng AJ Kalinga. And meron doon yung mga nag-testimony talaga. And meron isa doon na nagsalita din na labas-pasok siya talaga doon. Tumatakas din po siya. Tapos babalik. Pero ang daming beses talaga, as in more than 5, I think, na talagang tinanggap pa rin siya ng Very AJ patient, Kalinga. ang Sobrang foundation. patient. Sobrang patient po talaga kaya talagang lahat kami nung nandoon kami sa nung nagse-celebrate dun sa event center na yon. I mean, talagang halos maiyak kaming lahat kasi iba talaga pala yung pagkalinga ng Kalinga. As in yung patience, yung love, kaya sabi nga daw niya, yung respect and yung love na hindi niya nabigay noon para dun sa mga tao na nag-aalaga sa kanya sa Kalinga. Parang sobrang cherish niya na ngayon. At yun din, yung nararamdaman niya every time na nandoon siya ngayon sa AJ Kalinga para tumulong. So din. merong mga estudyante ng ALS, distant learning, Yes po, meron po. So meron silang future na meron maasahan po. Yes. pagkatapos, di ba? Yes, meron po. Ang problem nito, saan kumukuha si Father Flabby ng finances para maipagpatuloy ang operation? Well,
blessing siguro ni Lord talaga. Marami rin naman po na mga private na businesses and Na business tumutulong. owners na tumutulong talaga Okay. sa AJ Kalinga Foundation. Although, syempre, talagang sapat yung naibibigay lang. Kaya nga po nandito rin kami para ibigay yung awareness Sakali sa na mga may tao. mga nakikinig sa atin na who are willing to donate Yes, po. cash or whatever, mga damit, mga Yes, yung bath soap, kailangan yan. Yes, Alam ko yung mga pangailangan yan, bath soap, mga damit na malinis, mga blankets and everything. Saan sila po pwedeng magdala ng kanilang mga tulong dito sa foundation? Their office is actually in Tayuman po. Tayuman. Tayuman, Sa Manila, yes. oh. And for the exact location, you can just go to your Facebook and puntahan nyo rin po yung Facebook nila, Arnold Jansen Kalinga Foundation. Makikita nyo na po doon kung paano kayo makakatulong. Kunyari kung medyo malayo kayo, meron din po sila din mga instructions on how to really Pwede i-pick extend up your help. siguro, oo. Yes. That's very good. Yes. That's very good. Well, anyway, congratulations kay Father Flavi Villanueva. Hindi ito ang full-time na trabaho ni Father Flavi. Father Yes, Flavi is a priest. And since he belongs to the SVD, misyonero ito, di ba? Sobrang And busy so po. I congratulate also Father Jerome Marquez. He is the provincial, I think, of SVD in the Philippines. Now, gumawa kayo ng parang theme song Yes, ng inyong foundation. Sinong sumulat nito? It was actually a collaboration po ng nila, kasama nila po sila Father Flavi and of course yung mga tumutulong din po sa AJ Kalinga Foundation, but of course the sponsors kasama po doon sa actually binigay sa aking manager yung song. Tapos parang if you want to listen to this, please do listen to Papakantahin this. kita. I will let you sing this. Oo po. Who wrote the song? Collaboration, but mostly ako po talaga yung nagsulat na sa kanya and naglatag na ng mga words and nagfix ng words para mag-fit talaga dun sa, kasi nung narinig ko talaga yung story ng AJ Kalinga, I was really touched by how Father Flavi and of course yung mga kasamahan po natin na sponsors din as well on how they really extend their help, not just help, yung love nila, yung faith na sinishare din po nila. So, kaya po nabuo ko rin yung song talaga ng That's very good. Gusto ko madinig yung song that will surely inspire us. Can you sing it for me, for us, na mga nakikinig sa atin ngayon? Of course. Okay, ladies and gentlemen, here is JD DeSena and the theme from AJ Kalinga Foundation. Minamasta ng bituin, di alam ang gagawin. Giniginaw sa dilim, walang masilungan. Sa iyong bawat pagluha, may liwanag na matatanaw. Liwanag ng pag-ibig, anumang anyo, kapalaran o galaw. Kaya halika, kaibigan, sa puso ko ay may tahanan. Hindi ka mag-iisa, tayo'y anak ng may likha sa mundong ito. Hawak ng pag-asa, bawat hirap man o bagong simula, may karamay may kasama. Damang-damang pagkalinga, limutin ang nagdaan, dahil lahat ito ay di hadlang. Lahat malalampasan, ika'y ngumiti at manalangin sa may lalang. Magkaibang anyo, kapalaran man,
magtatagpong mga pusong nag-aari ang pagmamahal. Kaya halika, kaibigan, sa puso ko ay may tahanan. Hindi ka mag-iisa, tayo anak ng may likha sa mundong ito. Hawak ng pag-asa, bawat hirap man o bago simula, may karamay, may kasama. Damang-dama ang isang tinig, sabay-sabay isigaw na di ka mag-iisa. Hawak kamay, magkaakbay sa bagong simula, kasamang gagabay. Sa gitna ng unos, magsisilbing ilaw ng buhay. Kaya halika, halika kaibigan, hindi ka mag-iisa. Tayo anak ng may likha sa mundong ito. Hawak ang pag-asa, bawat hirap man o bago simula, may karamay, may kasama. May karamay, may kasama. Damang-dama ang kalinga. Oh, that's beautiful. Ang anthem ng Arnold Janssen Kalinga Foundation. Oh, that's beautiful. Maraming salamat Thank sa you, iyo, thank you. Salamat JV, din po. and we wish you all the best and send our regards to Father Flavi Villanueva. I will po. At sana yung mga nakikinig sa atin ay tumulong din para masuportahan natin ang proyektong ito ni Father Flavi at ng SVD para sa pagbibigay ng pag-asa sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Thank you so much. Yes. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Thank you rin po. And thank you so much for giving us this chance na i-share yung song na of course embodies what AJ Kalinga is really about. Galing mo kumanta. Kakainis Thank ka. you. Salamat po. Thank you, Brother Jun. Thank you.